So kanina lang mga kababayan, inaresto itong si Manong Chavit Singson sa kasong cyber libel sa bisa ng warrant of arrest na inisyo nito ni Judge Marijini Cecil Umali ng Bigan City Regional Trial Court. So nahuli itong si Manong Chavit Singson kaninang alauna 18 ng hapon sa kanyang bahay sa Quezon City, sa barangay Ugong, Quezon City mga kababayan, at nasa pangangalaga na siya ngayon ng mga kapulisan natin. So napag-alaman natin itong si Manong Chavit Singson mga kababayan na talagang marami itong mga pinalalabas na mga aligasyon laban sa kasalukuyang administrasyon mga kababayan hinggil dito sa anomalyang flood control anomalies. Batay sa mga salaysay niya mga kababayan, sa kanyang mga press release, sa kanyang mga interviews na marami umanong anomalya sa Ilocos Norte, bakit hindi umanong unahin ng Department of Public Works and Highways ang pag-imbestiga mismo sa baluarte ng Pangulo natin na si Bongbong Marcos. So isa ito sa mga dahilan mga kababayan sa kanyang kasong cyber libel dito ni Manong Chavit Singson. So tuluyan na talagang nawasak ang Solid North mga kababayan. Napag-alaman din naman natin itong si Manong Chavit Singson na hindi rin ito ordinaryong tao. At may impluensya at kapangyarihan ito sa norte mga kababayan. Sa katunayan, noong mga nakaraang mga pahayag niya, noong nag-umpisang mag-alboruto itong si Manong Chavit dito kay Bongbong Marcos mga kababayan, ay lumalabas na mariing sinabi nito ni Manong Chavit Singson na noong eleksyon mga kababayan, ito si Manong Chavit Singson ang isa sa nag-organisa dito sa Solid North para sa kanyang kandidatura pagtakbo niya ng presidente mga kababayan. At umano yung mga makinarya pa umano, ang logistics, ang mga ginagamit nito ni Bongbong Marcos. Ang kanyang private jet, pinagamit umano niya kay Bongbong Marcos. At nag-umpisa itong lahat umano na parang nagkasakit na daw umano ito si Bongbong Marcos ng Alzheimer. Hindi na daw siya kilala. So hindi natin malalaman kung mayroon bang pinakiusap ito si Manong Chavit kay Bongbong Marcos na hindi na pagbigyan. So ito ay nagmitsa dito sa kanilang matinding saulian ng kandila mga kababayan. So antabayan na natin ito at bilabol naman itong kaso na ito mga kababayan, cyber libel. Alam ko na mayroon pang susunod dito mga kababayan kasi gusto talaga nila itong patahimikin ang mga tao na mga bumabatiko sa kasalukuyang administrasyon, yung mga tao na nagsisiwalat ng mga anomalya sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. So antabayanan natin ito kung anong magiging update nito sa mga susunod na araw mga kababayan.